Gusto kong makasiguro na hindi ka na makakawala. Hindi ka na makakatakas. Dahil itatali na kita sa akin. Ang main goal ay hanapin lang ang salarin sa anomalya. Pero pag-ibig ang nahanap niya. Mia Moore Tales presents Billionaire Society 4, The Professor I Thought I Knew. Written by August R. Isang simpleng university admin staff si Lovely Peñaverde sa Universidad de Esteban. Simple lang ang goal niya sa buhay. Maging masaya, may makain 3 beses isang araw, at mabigyan ng magandang buhay ang 2 kapatid na sa elementarya. Charm! Divine! 4:00 pa lang ng umaga ay maingay na siya sa kusina. Bango na, tanghali na! Ano, malilita kayo sa school? Ang aga pa naman, ate. Reklamo ni Charm na palabas ng kwarto. Nagkukusot pa ito ng mga mata. At bakit? Kapag alas 5 kayo ginising, alas 6 na. Hindi pa rin tapos magbihis. Kailangan maaga ko ngayon sa Esteban. Enrollment ngayon sa college. Sa Universidad de Esteban din naman, nag-aaral ang 2 niyang kapatid. Ang sumunod sa kanya na si Charm ay grade 5 at grade 2 naman si Divine. Mabuti na nga lang at ang university ay kumpleto mula elementary hanggang college. Iba't ibang campus nga lang pero tabi-tabi naman. Umupo ito sa upuan na nasa likod ng mesa. Pumikit-pikit pa talaga ang kapatid niya. Naaawa naman siya pero kailangang bata pa lang ay marunong na ito. Alas 8 pa kayang klase namin, ate. Mabuti nga yung maaga kayo para makapag-review pa muna at makapag-advance reading sa mga lessons. Anya. Sige na, gisingin mo na rin si Bunso at sabay na kayo maligo. Mainit ang tubig. Wala naman itong nagawa kundi ang sumunod. Inabala niya ang sarili sa pagpiprito ng itlog at ham na para sa lunch nilang magkakapatid. Nagbabao na rin siya para makatipid at hindi na rin lalabas ang faculty dahil may kalayuan ng cafeteria. Maligo na! Maligo na! Nakatalikod siya kaya bahagya pang nagulat nang may yumakap sa kanyang baywang. Ang bunso pala niyang kapatid. Magulo ang buhok at nakapikit. Morning, Ate Love! Morning, Bunso. Kakain na muna kami bago maligo, ate. Ay, sige na nga, mag-ain ka na. Sabay-sabay na silang kumain ng agahan. Matapos ay naligo ang 2 habang naglilinis siya sa kusina. Mamayang hapon pag-uwi ay sala at kwarto naman ang lilinisin niya. Magkakasabay na rin silang pumasok. Nakatricycle sila. Naunang ibinaba sa gate ng elementarya ang 2 at siya naman ay sa college department. Pagpasok pa lang niya sa faculty building ay sinalubong na siya ng professor na kaibigan niya. Uy, Lovely! Oh, ang aga mo today Tawan niya. Mahina siya nitong pinalo sa braso. Hindi nga, nabalitaan ko lang sa Dean. May bago raw na professor na dadating. Lalaki raw. Nginiwian niya si Professor Namya Escudero. Oh, ano naman ngayon kung lalaki? Sinabayan siya nito hanggang sa makapasok sa faculty office. Nakabukod kasi ang sa mga professors at instructors pero hindi literal. Nasa iisang silid sila pero may divider. Sa kanan ng mga nagtuturo at sa kaliwa ang mga staff. Baka yun na yung Prince Charming mo. Sawa na ako marinig mula sa mga kamag-anak ko na lampas na ako sa kalendaryo. Pero wala man lamang kahit boyfriend. Tinawanan lang niya ito habang inaayos ang sariling desk. Baka naman joke lang. Maging siya man ay nakakaranas din ng ganoon. May magtatanong kung kailan siya mag-aasawa. Pagkatapos ay magtatawanan dahil wala nga raw siyang boyfriend. Asawa pa kaya? Kapag sinabi niyang hindi priority, iismid at sasabihan siyang sobrang taas ng standard. Hindi. Mahinang angal nito. Kakasawa na talaga. Gusto ko na sagutin kaso. Ako pa yung masama kesyo teacher ako, walang good manners. Baliw. Umupo ito sa upuan na nasa unahan lang ng table niya. Ay, basta. Kahit ako na yung manlandi basta maging boyfriend ko lang yun. At maisampal sa mga kamag-anak kong manguhus ka na, it's my time to shine. Paano kung matanda na pala? Like, apo ka na or anak, ganun. Umisimid ito. Okay lang no, basta mayaman. Sumasakit minsan ang ulo niya sa mga pinagsasasabi ng kaibigan. Nangangamba siyang baka may ibang professor sa makarinig, kaya sinanyasan niya itong hinaan ng boses. Ngayon, wala namang pakialam yung mga yan.
Kahit na no, baka mamaya may chismis na sa Esteban Freedom Mall tungkol sa'yo. Eh ano naman paki nila? Uy, bumungis-ngis ito ah. Joke lang. Dami mong oras ah. Puna niya ng halos 1 oras na ito sa table niya ay hindi pa rin umaalis. Enrollment pa lang naman, hindi pa ganong busy. Ikaw, maawa ka naman sa akin oh. Ang dami kong trabaho tapos nandito ka't dumadaldal. Sorry na agad. Anito bago tumayo. Hihintayin ko na lang yung pagdating ng bagong prof. Sinimulan niya ang trabaho. Paniguradong marami ang mag-a-apply ng scholarship. Hindi niya namalaya ng oras hanggang sa umingay ang faculty office dahil sa pagpasok ng isang lalaki. Matangkad ito, maputi, buzzcut ang buhok at may malawak na ngiti sa mga labi. Sinalubong ito ng ibang professors pati mga instructors. Si Namya ay sa kanya nagpunta. Girl, yun na yung bagong professor! Impit na tili nito. Ang gwapo! Gwapo nga. Pagsang-ayon niya. Totoo naman kasi, hindi bumagay sa maangas itong gupit ang mabait na itsura ng mukha. Diba? I told you, siya na yung Prince Charming ko. Dream on. Pababasag niya sa panaginip ito, kaya nakatanggap siya ng masamang tingin. Ano? Baka crush mo na rin kaya basag trip ka. May the best woman win na lang. Tinawanan lang niya ang kaibigan. Wala pa siyang plano na mag-boyfriend, pero kung darating, okay lang din. Bahala ka rin sa pantasya mo. Wala tuloy itong bukang bibig hanggang sa matapos ang araw. Siya, pagod sa trabaho. Ito, pagod ang bibig sa kakadaldal sa kanya at sa drama nito. Sabay na kita, love. Hindi na Nami, dadaanan ko pa rin kasi mga kapatid ko sa kabila. Tugod niya. Naglalakad na palabas ng building. Wala kang blind date ngayon? Isasabay ko na kayo. Wala kang date? Ngumuso ito habang hinahanap sa dalang shoulder bag ang susi ng kotse nito. Behave na nga ako, magagalit yung Prince Charming ko. Hindi makapaniwalang natawa si Lovely. Gising ka pa ba, Namya? Ito naman oh. At inihatid na nga sila ng kaibigan niya sa bahay. Inaaya pa niya itong magapunan pero tumanggi at may gagawin daw. Kinabukasan ng tanghali ay sa cafeteria siya kumain ng lunch dahil medyo tinanghali siya ng gising. Hindi na nakapagluto. Ibinili na lang niya ng almusal ang mga kapatid sa karinderya at binili na kumain sa kantin. What should I buy? Anang boses ng lalaki sa likuran niya at nang kanyang lingunin ay ang bagong professor pala ito. Nakita nitong paglingon niya kaya ngumiti. Hi, sorry, naistorbo ba kita? I'm so noisy, right? Hindi po, okay lang. Kumamot ito sa noo, parang nahihiya. Can you, anong recommended mo? Food here. Paano ba umorder? Gusto sana niyang matawa, mukhang hindi ito marunong bumili. Sa bagay, bago ito at baka talagang naninibago pa lang. Tinulungan niya itong bumili at sabay na rin silang kumain. Hindi lang niya akalain na sa sunod na mga araw ay sasabay pa rin ito sa kanya. Nagkikita rin sila sa faculty office. Hi, Miss Lovely. Pati nito sa kanya nang papaupo na siya sa table. Malapit lang ang table nila sa isa't isa. Hi, Professor Moretti. Ang aga ha? Tumango ito. May bahagyang ngiti sa mga labi. Nauna na ng konti sa'yo. Wow, responsible ah. Ang ngiti nito ay nauwi sa malakas sa tawa. Ang iilang mga staff at professors tuloy ay napalinguan. Medyo thanks to you. Kung hindi mo ako tinutulungan, baka naging mukhang katawa-tawa ako. Hindi niya alam kung professor nga pa ito o nagpapanggap lang. Hindi nito alam kung paano gamitin ang attendance sheet, ang portal ng university, niyang pagbili ng pagkain sa kantina. Simula ng tulungan niya ay sa kanya na lagi lumalapit. Ang sama tuloy lagi ng tingin sa kanya ni Namya. Bago ka pa lang kaya ganyan, mga 3 buwan sanay ka na. Alam mo na yung pasikot-sikot. Kumusta ka naman sa klase? Bumuntong hininga ito habang pinaglalaroan sa daliri ang ballpen na halos 2 buwan na niyang sweldo ang presyo. Kilala niyang ballpoint na yon dahil pangarap sana niyang bumili. Mahilig siya mangolekta, kaso mukhang siya yung makokolekta ang kaluluwa dahil sa mahala.
Mont Blanc ballpoint. Kaya rin pinagdududahan niya ito. Pero naisip din niya na baka mayaman talaga ito, ngunit mas piniling maging propesor. You want this? Ha? Samantala'y nginitian ni Rapiel ang dalagang staff na si Lovely nang naguguluhan siya nitong tinignan. Nahuli kasi niya itong nakatitig sa ballpoint niya. This. Itinaas pa niya ang ballpen. Gusto mo? Ah, hindi. Nagandahan lang ako. Bala ko rin sanang bumili kaso wala sa budget eh. Tumango siya saka tumayo at inilagay sa ibabaw ng table nito ang ballpen. Sa'yo na lang, meron pa naman ako sa bahay. Mas mahal nga lang ang mga yon at hindi pwedeng ibalandra kung hindi ay mabubuking ang pagpapanggap niya. Dahil siya si Rafael Esteban, isang CEO ng malaking kumpanya at siya ring nagmamay-ari ng universidad na yon. May mga natatanggap siyang complaints na may corruption daw na nangyayari sa loob ng universidad. Kaya nagpasya siyang magkunwaring professor, lalo na't hindi naman siya kilala ng lahat doon. Iilan lang ang nakakakilala sa kanya na nakausap naman niyang huwag magsasalita tungkol sa pag-undercover niya. Sigurado ka, nakakahiya eh. Meron pa nga ako sa bahay, sa'yo na yan. Bayad ko sa mga pangabala. Kapag mauubos na yung tinta, pwede pa ulit kitang bigyan. Prof, hindi. Ano ka ba? May refill naman no? Nalalaki ang mga matang ginito. Ang mahal na nga nito eh. Mabuti sana kung bilyonaryo ka. Kahit 50 pieces yung hingin ko. Tawo pa nito. Pero hindi, joke lang. Okay na to, nakakahiya na nga eh. Wala naman akong hinihinging kapalit eh. Masyado itong mabait. Halos kasunurin nito ang lahat ng mga nakakasalamuha sa trabaho. Just tell me when you need anything, okay? Sambit niya. Gagawin ko kung kaya ko, tapos gagawin ko ng paraan kung hindi. Noong bandang hapon ay wala siyang klase, kaya nagtungo siya sa office sa taas. Ang President's Office. Close friend ng pamilya nila si Uncle John, kaya nang ipamana sa kanyang university, ay ito nang pinili niyang presidente dahil abala siya sa mas malaki niyang negosyo. Bukod pa doon ay parte talaga ito ng board. Rafael, what brought you here? Salubong sa kanya ng presidente. Uncle John, kumusta? Umalis ito sa likod ng table at siyang pumalit. Nanatili ang matanda sa tabi niya. May lead na ba sa investigasyon? Magdadalawang buwan na ay wala pa rin siyang nahahagilap na impormasyon. Mahirap pumanap ng impormasyon, Raf. Masyadong magaling ang kung sino man gumagamit ang pera ng universidad. It was so difficult to call out the corruption, for it had spread through every corner of the institution, but rest assured that I will help you. Itinaas niya mga paa sa ibabaw ng mesa. Tubikim mamatanda pero hindi siya pinuna. Mahirap tukuyin dahil baka may kasabwat na matas. Wala ka bang pinaghihinalaan na baka gumagawa na ng kalokohan, Uncle? Wala naman. Alam mo naman ako, masyadong istrikto. Hindi makakalusot sa akin ng mga ganyan. Lamang ay masyado yatang magaling ang tao sa likod ng korupsyon ngayon. Marahan siya tumangon. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko naayos ito. It's not good for the image of my business. That's what I'm talking about, kaya dapat sa lalong madaling panahon ay matukoy na nga ito. Yeah. Tumayo na rin siya at nagpasyang maglakad-lakad sa campus. Hindi niya namalaya na napadpad na siya sa elementary department. May batang umiiyak sa tabi ng isang building kaya nilapitan niya ito. Wala kang klase, bata? Humihikbi ito nang tingalain siya. Meron po. Bakit nandito ka at wala sa classroom niyo? Wala po akong snack eh. Kumakain na sila sa room. Nakakahiya po. Mukhang nasa 7 taon ng batang babae. Umupo siya sa tabi nito. Anong pangalan mo? Divine Peña Verde po. Bakit wala kang snack? Hindi ka binigyan ng parents mo? Umiling ito. Wala na po akong parents. Mga ate na lang kasama ko. Binigyan niya lang din po kami ng baon kanina dahil hindi nakapagluto. Naiwala ko po. Tumango siya. Sige, ililibre na lang kita. Tara sa kantin. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Tila tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo o kung nagbibiro lang, kaya nginitian niya ito. Let's go. Sabi po ng ate ko, huwag sasama sa stranger eh. Nakangusong anito. Pero nagugutom na ako. Rafael Moretti ang pangalan ko. Teacher ako sa college. Ngayon, kilala mo na ako. Sasama ka na sa akin para kumain?
Sige po. Sinamahan niya ito sa kantin. Pambata halos lahat ng tinda, kaya ang bata lang ang binilhan niya ng pagkain. May class ka pa ulit? 3 pa lang ng hapon. Wala na po. 3 yan tapos ng class namin, tapos 8 po sa umagang pasok. Sagot nito habang kumakain ng burger. Wala namang ibang pagkain dahil hapon na, kaya yun na lang yung binili niya. That's good. Akala ko nag-cut ka ng class, magagalit ang ate mo. Parang kilala na niya kung sinong ate na sinasabi nito, si Lovely. Kaya pala mabait ang bata ay ito yung kapatid. Kaya nga po, tawa nito. Nakakatakot nga po yung magalit parang dragon. Ganito, roar! Napahalakak siya dahil sa iginawi ng bata. Bibo ito at madaling kausap. Hindi tulad ng ibang bata na maarte. Sinamahan niya itong kumain hanggang sa matapos. Papalabas sa sila nang may isa pang bata ang sumalubong sa kanya. Divine, saan ka galing? Salubong ang kilay na usisa nito. Mukhang mas matanda ito kaysa sa batang kasama niya. Lagot ka kay ate, baka nagkat ka ng class ha? Tiningala muna siya ni Divine bago nakalabing sinagot ng isa pang batang babae. Kumain lang sa kantin, Ate Charm. Ang tagal mo naman. Ingos ito. Hello po, pasensya na po, baka kinulit kayo nitong kapatid ko. No, it's okay. Sinamahan ko lang siya dahil na... Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil mahigpit na kumapit sa daliri niya ang bata. Nakuha niyang gusto nitong sabihin. Tumikim siya saka nagsalita ulit. Naabutan kong kumakain mag-isa. Salamat po. Nagbaw pa ito bago hinilang kapatid. Uwian na yata ng elementary. Hindi pa tayo pwedeng lumabas, hintayin pa natin si ate. Reklamo ng mas nakababatang babae. Hindi ka talaga nakikinig, no? Ipapasundo tayo ni Ate Lovely sa labas dahil hindi siya makakasabay sa atin. We! Hindi niya mawari kung bakit niya sinusundan ng mga ito hanggang sa makalabas ng gate. Pinakikinggan din niya ang nakakatuwang sagutan ng mga ito. Oo nga, bilisan mo na't baka nasa labas na yun. Nakakahiyang paghintayin si kuya ng matagal. Bumungis-ngis ang maliit na batang babae. Alam mo ate, sabi niya crush daw niya si ate natin. Napapakunot na lang ang noo habang napapangiti si Rapiel sa naririnig. Nang tuluyang makalabas ng gate ang dalawang bata, ay nanatili siya sa tabi para hintayin makasakay ang mga ito. Binati pa siya ng guard na tinanguan lang niya. Isang tricycle ang sumundo sa dalawa. Nang makalayo ay bumalik na siya sa faculty office ng college department. Naroon pa halos lahat ng empleyado. Where have you been? Gigil na tanong sa kanya ni Namia Escudero nang dumaan siya sa table nito. Nagkakagulo rito kanina dahil may nag-imbestiga. Nangunot ang noon niya. Anong nag-imbestiga? Wala naman siyang utas sa lantarang imbestigahan ng mga empleyado. Umingas ito. Oo, kay Lovely nga, daming tanong. Isa si Namia sa mga nakakaalam ng totoong pagkatao niya. Paano hindi ipinsan niya ito? Trip din itong magpaka-low-key kaya walang nakakakilala. Why did? Malamang di ba? Baka siya yung pinaghihinalaan dahil admin staff siya ng finance office. Pero duda naman ako doon. Ilalaban ko yung banks ko mapatunayan lang na inosente siya, no? Ay, sabagay, nagtanong lang naman, hindi ibig sabihin na siya na talaga yung pagbubuntunan. Lahat naman tinanong eh. O baka nang nagandahan yung investigador kay Lovely kaya matagal kinausap. Nakita ko nagtatawanan pa nga eh. Sinimangutan niyang pinsan. Wala talagang kwenta minsan na lumalabas sa bibig nito. Umirap-irap pa ito kaya tinalikuran na lang niya. Love, kumusta? Paupo pa lang siya nang marinig kung sino yung binati ng pinsan kaya lumapit ulit siya sa table nito. Bakit ang tagal ng tanong sa'yo? Sa kabilang banda ay mahinang tumawa si Lovely, naiiling. Nakipagkwentuhan lang si Agent Pueblo, wala namang tinanong. Wala siyang kaalam-alam kung bakit biglang may investigasyon na nangyayari sa campus. Mukhang hindi lang naman siyang nagulat sa nangyari. Yung ibang professors at staff ay saglit ding natulala dahil sa pagpasok ng investigador. Type ka ba? Natatawa siyang umiling. Hindi no, balo ka Namia. Kung ano-ano na naman yung ilalabas mong issue. Nagtatanong lang para sabay na tayong magkakaroon ng Prince Charming. Ay, maranasan man lang yung double date, no? Pasimple niya itong kinurot dahil papalapit na si Professor Rapiel. Baka iba pang isipin ito.
Shut your mouth, Namya. Nakakahiya talaga yan. Ano namang masama sa double date? Talaga namang hindi pa natin nararanasan yun dahil kapag may boyfriend ka, ako naman yung wala. Paano yun? Third wheel naranasan ko na. Sungat pa nung ex mo't parang pusa ako na gustong iwala. What's the commotion all about? Tanong na lalaki na makalapit. Bakit may investigator? Umiling siya. Wala yon, baka lang may hinahanap o bagong rules na kailang imbestigahan ng lahat. Ha? Ang kaibigan niya sumagot. Hayaan mo na yan si Lovely, Prof. Moretti. Magulo talaga yung kausap. Ninasuan lang niya ito saka nagpaalam na uuwi. Baka kung ano nang ginagawa ng mga kapatid niya sa bahay. Naghintay siya ng sasakyan sa labas. Mukhang gagabihin siya dahil punuan at madalang ang dumadaan na sasakyan. Maglalakad-lakad sana siya na mapansin si Rapiel na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mukhang naghihintay rin na sasakyan. Nangunot na noon niya ng akmang itataas itong kamay para pumara ng tricycle, pero agad ding itinago sa likod ng palad. Pauwi ka na? Mukha nagulat pa ito sa paglapit niya. Miss Lovely, ikaw pala. Oo, pauwi na. Nahirapan ka sumakay? Hindi, mahini. Isasabay na kita. Sa tingin niya ay nahihiya lang itong magsabi. Ganito lang pumara ng tricycle, oh. Ipinakita niya kung paano ang tamang pagtawag sa sasakyan. Kung hindi niya ito isasabay ay kawawa naman. Hindi siya nagtatricycle dahil masyadong mahal ang pamasahe. Pero ngayon lang naman. Tara na. Napapakamot ito sa ulo na sumunod sa kanya sa loob ng sasakyan. Nang sumunod na araw ay nagpasya rin siya na dalhan na rin lang ito ng lunchbags at isabay sa pag-uwi dahil hindi ito marunong. Tinutulungan din niya ito sa pag-asikaso ng attendance sheets at iba pang kailangan sa pagtuturo. Thanks, Miss Lovely. Kunot ang noo at natatawa niya itong binalingan. Nasa sariling table ito habang gumagawa ng lessons plan. Mas gusto raw nito na may ganoon para hindi makalimutan ang ituturo. Wala rin itong PowerPoint presentation man lang. Saan? Sa pagtulong. Maliit na bagay. Nakangiting sagot niya. May dala ako ritong lunch. Huwag ka nang makisiksik sa cafeteria. Nanlaki ang mga mata nito. Really? Anong ulam natin for lunch? Ano yan? Singit ni Namya. Nilingon ni Rapiel ang kaibigan niyang papalapit. I have my lunch bags here. Ipinagbaon ako ni Miss Lovely. Ang daya, love ha? Hiyaw ni Namya. Where's mine? Nako, matinding paliwanagan na naman ito mamaya. Crush na crush pa naman ito si Professor Moretti. Hindi ka naman nagpasabi kasi. Nakakatampo talaga ha? Tinawanan lang niya ang pag-iinarte nito. Mas naging malapit pa sila ni Rapiel sa isa't isa. Lagi na silang magkasabay umuwi, pagkasamang kumain. Isinama rin niya ito kapag gusto niyang kumain ng mga street foods tulad ngayon. You know my stomach ache when I ate the orange balls. Ano? Yung balls na kulay orange? Napahalakak siya habang tumutusok ng squid balls at fish balls. Panay naman ang salita nito sa tabi niya. May hawak na disposable cup at maliit na stick. Anong orange balls? Kuwek-kwek yun. Teka, bakit ka kukuha niyan kung sumakit yung tiyan mo? Gusto ko lang ulit i-try. Baka hindi na sumakit yung tiyan ko. Hindi, baka ma-ospital ka na naman yan, Prof. Moretti. Ako pa yung masisi. Pigil niya sa kamay nito at tutusok na ng kwek-kwek. Ito na lang yung sayo. Binigyan niya ito ng squid ball. Yan, konti lang ha. Baka ako pa yung masisi kapag may nangyari sa'yo eh. May ilang estudyanteng bumabati sa kanilang dalawa na tinatanguan lang nila. Nasa tapat lang kasi ng Universidad de Esteban ng food stalls. May mga issue na nga rin sila na baka raw boyfriend niya si Rapiel, pero ipinagkikibit-balikat lang nilang dalawa. It tastes good though. Oo na nga, pero baka sumakit na naman yung tiyan mo niyan. Tumango ito at hindi na nakipagtalo. Hindi na rin niya ito ibinili ng palamig. Bago tuluyang umuwi, ay ipinagbalot pa niya mga kapatid. Pwede na rin nilang iulam sa hapunan. Malapit lang ang tinutuluyang kondo ni Rapiel, kaya mas nauuna itong bumaba ng jeep. Marunong na ito, kahit sa tricycle din. Love, nakarating na ba sa'yo yung balita? Salubong ni Namya sa kanya pagsapit ng Lunes. Gosh, girl! Ano yon? May corruption daw na nagaganap dito sa campus. At ito pa yung chika ha. Nandito raw yung may-ari ng university at nag-iimbestiga.
Doon na siya napatingin at naguguluhan itong kinunutan ng noo. What? Nagkibit-balikat ito bago humagikhig. Wala, chismis lang naman. Mukhang hindi naman totoo. Ano gagawin dito ng may-ari ng Unive? Bising-busy sa buhay niya. At saka kung may corruption nga, humanda ka na. Ano? Angil niya sa dalagang propesor. Nakakaloka ka ha? Kinabahan tuloy siya sa kalokohan sinabi ni Namia. Talagang kung totoong may korupsyon na nagaganap, ay talagang humanda siya dahil sa kanya, dahil may mga funds documents na dumadaan sa kanya. Joke lang, ito naman kinabahan agad. Grabe naman to oh. Lumipas sa maghapon na hindi maalis sa isip niya sinabi ni Namia. Kung talagang may ganoon ay madadamay talaga siya kahit na wala naman siyang kinalaman. Nawala rin naman yun sa isip niya nung kasabay ng kumain si Rafael sa karinderya. May sinabi si Namia. Anya. What? Tanong nito nakafocus sa paghigop ng sabaw na nilagang baboy. May investigasyon daw sa campus? Nahinto ito sa pagkain at napatingin sa kanya. Kunutan noo. Investigasyon daw tungkol saan? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman nilinaw ng babaeng yun. Samantala ay lihim na napamura si Rapiel at kinukutusan ng pinsan sa isip niya. Sinabing huwag nang sabihin kay Lovely. Hindi na naman ito napigilan ng bibig. Hanggang sa ngayon kasi ay wala pa ring usad ang investigasyon niya. Parang may humaharang. Bumalik siya sa pagkain. Marahang tumango-tango. Wala akong nababalitaan. Baka fake news yan. Ewan ko nga rin doon. Agad ding na bagong usapan at napunta sa pagtuturo niya. Mabilis lang kasing lumipas ang panahon. Ilang buwan na siya sa universidad at nagtuturo. Medyo mahirap dahil may negosyo pa siyang inaasikaso pag uwi niya sa bahay. Pero kaya naman dahil malaya naman ang oras niya. Bukod pa doon, online na rin ang lahat kaya kahit nakahiga siya sa kama at nakakapagtrabaho siya. Sanay ka na magturo? Kumakain naman sila ng dirty ice cream sa gilid ng convenience store. Oo, ang tagal na eh. Kaya kong makipagsabayin sa mga estudyante ko. Mabuti kung ganun. Oo. Mahina sagot niya habang tinititigan ng ice cream nitong natutunaw na dahil hindi nito masyadong pinapansin. Tunaw na. Ha? Sorry, hindi kasi ako masyadong kumakain ng malalamig. Nalaki ang mga mata niya. Why didn't you tell me? Okay lang, nakakahiya kasi. Tumango siya. Hindi na ipinilit ang gusto sa dalaga. Siya nagbabayad sa mga pasyal nila ni Lovely. Sumasama siya rito para kahit na papano ay nababayaran niya ang mga kusang loob na tulong nito sa kanya. Walang kapalit kahit na ilang beses siya mag-offer. Sabi nito ay hindi mataas ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa university, kaya tipirin na lang niya ang sahod. Tuloy, pati ang sweldo ng mga empleyado ay sinama niya sa investigasyon. Nadadamay pa ang mga inosenteng tao sa kabulukan. May gagawin ka ba tomorrow? Pagbabaka sakaling tanong niya sa dalaga. Nilingon siya nito, lalo na nang kunin niya ang ice cream nito at kainin. Wala naman, maglilinis ng bahay, maglalaba, magsesermon ng mga kapatid. Ano pa ba? Basta marami, bakit? Natawa siya sa sagot nito. Masyado talaga itong maraming sinasabi. Bakit hindi ka nag-instructor o kaya apply ka as professor? I can help you. Naglalakad na sila sa gilid ng kalsada. Magkasabay kaya nasagi siya nito at natatawang umili. Hindi ko kaya yung magturo. Introvert ako. Introvert? Eksaheradong ulit niya. Really? I can see that on you. Super friendly mo kaya. Napipilit lang. Nakakahiya namang hindi makisama eh. Pero kung talaga yung totoong ako, hindi kita papansinin. Pasyal tayo bukas? Ha? Huminto sila sa hintayan ng sasakyan. Gabi na. Kaya nang makasakay sa tricycle, ay sinabi niyang ihahatid niya ito. Ihatid kita. Nako, hindi na Raf, dodoble yung pamasahe mo. Tinatawag siya nito sa pangalan niya kapag nasa labas sila ng campus. Formal naman sila kapag nasa loob, magkaibigan na silang dalawa. Ayos lang, bagong sweldo naman. Kinunutan lang siya nito na noo bago pinalingan ng driver. Manong, sa Escudero Building po. Manong hindi, diretso lang. Ihatid nga muna kita, love. Mabuti na lang at sa kanya nakinig ang driver. Lumampas ito sa condo building kaya nakatanggap siya ng irap sa dalaga. What? I just wanna make sure you're safe. Make sure. Ingos ito. Ano naman mangyayaring masama sa akin, Aber?
15 minutes ang biyahe pa uwi sa munting tahanan ng mga Peña Verde. Nadatnan nila sa labas ng bahay ang mga kapatid ng dalaga at inaya siyang sumabay na sa hapunan na hindi niya natanggihan. Alas 8 na, hindi pa rin kayo naghahapunan? Ano rin ang ginagawa niyo sa labas ng bahay, Charm? Sermon ni Lovely sa dalawa na kumakamot sa ulo. Nakasunod lang si Rapiel sa magkakapatid na papasok sa maliit na sala. Ilang beses naman na siyang nakapunta doon, kaya hindi na bago at sanay na rin siya sa mga ganong eksena ng mga ito. Mag-iingat ka, Rafa. Maraming loko riyan sa kanto. Basta kapag may nagtanong, sabihin mong galing ka rito Close ko naman yung mga yon at hindi ka na pakikialaman. Ani Lovely nang pauwi na siya. Ilang beses na nitong ibinilin sa kanya ang bagay na yon. Nangingiti niyang ginulo ang buhok nito. Oo na nga po, Miss Lovely. Mauna na ako. See you tomorrow. Sige na nga, ang kulit. Naglakad lang siya hanggang sa kanto at doon hinintay ang kapatid na susundo sa kanya. Ilang minuto pa at saka na pumarada ang itim na Raptor sa tapat niya. Inis niyang binuksan ang front seat. You took forever, Rafael. Angil niya sa kakambal. Nagpasundo siya dahil nang tawagan niya ay nasa malapit lang daw ito. Sabi mo nasa malapit ka lang. Ngunit hindi man lamang ito sumagot. Tuloy lamang ito sa pagmamaneho. Are you mad? Tanong niya. Shut up. What? Bakit galit ka nga? Pag nga ikaw nagpapasundo sa mga bordel sa kalasingan, wala ka naman naririnig mula sa akin Umigkas ang kamao nito at tinamaan siya sa kaliwang pisngi. Mahina lang naman kaya tinawanan lang niya. Wala ka naririnig pero kumukusa ka ng kuha ng bayad. Natawa siya. Talagang nagkukusa siya dahil hindi naman ito magbibigay. Noong huling sundo niya rito, kinuha niya ang painting na ipinagdadamot nito. Basta pagkatapos niyang ihatid ng kapatid, ay may dala na siya paalis sa bahay nito. Hindi ka rin naman kasi magbibigay. Inihatid siya nito sa mansyon. Magkatabi lang naman ang mansyon nila ng kapatid, kaya hindi na hassle dito kung aalis pa ulit. Nahanap mo na ba? Irita itong umili. May nagsabi sa PI ko na naroon daw kaya pinuntahan ko pero mabilis na nakalis. Nagtanong ako dun sa apartment pero wala na raw dun. Hinahanap kasi nito ang girlfriend na nagtago at nagpakalayo-layo, dalang triplets na anak ng mga ito. Kasalanan naman niya yon kaya iniwan, parang tanga. I even saw Alejandro there. Ha? Pumalatak ito. Tinanong ko pero sinaman lang ako ng tingin at tinalikuran. Sira ulo. Nag-usap na lang sila tungkol sa nangyayari sa kanyang negosyo. Ito ang abogado niya. Kasosyo rin niya sa Universidad de Esteban, kaya nanggagalaiti rin sa galit. Umalis ito alas 2 na madaling araw. Alas 3 siya nakatulog, pero maaga pa rin nagising dahil may lakad sila ni Lovely. Wow, you have a car? Manghang-an ito nang pumarada siya sa tapat gamit ang pinakamura at luma niyang kotse na Toyota Vios. Sa'yo to? Hiniram ko lang sa kaibigan. Maiksing sagot niya bago ito pinagbuksan ng pinto sa front seat. Tara, di mo isasama yung mga kapatid mo? Okay lang naman. Humalakak si Lovely dahil hindi na niya natapos ang sasabihin. Nagtatakbuhan na kasi palabas ang dalawa nitong kapatid. Mga nakasuot ang dilaw at puting bestida. Namasyal sila sa mall. Nag-request din ng mga bata na magtungo sa Enchanted Kingdom. Kaya pinagbigyan niya kahit sobrang tutol ang dalaga. Sabi ko wag na eh. Okay nga lang. Natatawang Anya. Pauwi na sila. Natutulog sina Charm at Divine sa likod. Minsan lang naman yon. Don't mind the money. Ako na bahala doon. Pauwi na sila talagang hindi na siya titigilan ng dalaga sa kakasermo nito. Nasanay tuloy siya. Habang tumatagal na nakakasama niya ito, ay hindi niya napigilan na mahulog dito. Sobrang simple nito pero masayang buhay. Hindi katulad yang marang niya. Kayang bilhin ang lahat pero malungkot. In-enjoy niya ang pagtuturo at pakikipag-close kay Lovely pero hindi niya kinakalimutan ang tunay na pakay. There's already a lead. Nasa office siya ng university president ng araw na yon. Partes ng umaga. Hindi na nga siya naka-attend sa klase. Nakangisi itong sumagot. Yes, iho. Hindi ko talaga tinigilan dahil alam ko makakasira ito sa imahe ng ating universidad. Unti-unting natuklasan niya na nawawala ang funds para sa scholarships at iba pang project na para sa university at itinuturo ng board na si Lovely.
bilang finance officer at scholarship coordinator ang may kagagawa ng lahat. Are you sure about that, Uncle Jan? Gumisi ito, naiiling. Yes, kasali siya sa nagpa-process ng fund documents. Aside from that, she's poor kaya siguro nagawa ang ganito. I mean, no iho. Hindi magkakamali ang sources ko pagdating sa mga ganyang bagay. Sino ba namang ibang gagawa nun, hindi ba? Siya lang. A mere staff. Poor, struggling. Baka nasawa na sa buhay, mahirap, kaya gumawa ng easy money. Let's do another investigation. Baka nagkamali lang. Hindi siya naniniwala. Rafael, hindi ka naniniwala ng babaeng lagi mong kasama. A friend will do something horrible like this? I'll handle this. Wag na muna sana lumabas sa publiko. Ako nang bahala, Uncle. Okay, pero sana huwag mabahira ng emosyon ang decision mo. Huling bili nito bago siya makalabas ng opisina. Noong hapon ay sinadya niyang magpaiwan sa faculty at hinintay si Lovely na gabi na at hindi pa rin tapos ang trabaho. Anong ibig mo sabihin, Professor Moretti? Samantala itanong ni Lovely sa profesor. Hindi sa, Umiling siya, dismayado. Are you accusing me of... Listen, pigil nito. listen first, Lovely, okay? Nagtatanong lang ako para malinaw pero hindi ko sinasabing ikaw nga. Ikaw yung makinig sa akin, Rapiel. Gigil na siya. Napapahiya na siya sa sarili dahil sa pambibintang nito tungkol sa mga nawawalang pera para sa scholarship. Ni minsan, hindi ko pinangarap na gumanda ang buhay ko kung sa pagnanakaw lang naman magagali. Akala ko pa naman, kilala mo na ako pero mukhang nagkamali ako. She's very disappointed. Hindi niya akalain na pagbibintangan siya na lalaking akala niya ay unang magtatanggol sa kanya dahil magkaibigan sila. Kilala na siya nito. Sige, papayag akong maimbestigahan. Pero hindi ibig sabihin na ako yung punot dulo ng pagnanakaw na yan. Kahit tignan mo yung mga dokumento, wala akong alam dyan. I'm sorry, okay? Sorry ko. Dismayado siyang umiling. Padabog na iniligpit ang kanya mga gamit, saka walang lingon likod na iniwan doon ng lalaki. Hindi rin niya maisip ang dahilan kung bakit ang dami nitong alam tungkol sa universidad. Isa ba itong investigador na nagpapanggap na professor? Makes sense. Bulong niya sa hangin habang nakatayo sa gilid ng kalsada at naghihintay na sasakyan pa uwi. May humintong sasakyan sa tapat niya, si Damia. Love, pauwi ka na? Tumango siya. Oo. Hindi ito pumasok ngayong araw at base sa suot nito ngayon ay may balak yatang mag-bar. Ihatid na muna kita. Hindi na Namia, maabala ka pa. Ngunit nagbagong isip niya nang humahangos na makita si Rapiel na mukhang hinahabol siya. On second thought, sasama na rin ako kung saan ka pupunta. Anya, saka mabilis sa sumakay. Humalakak ang kaibigan niya. Magkaaway kayo? Nope. Bakit iniiwasan mo? Nakangising usisa pa nito. Anong pinagawayan niyo? Pinagbibintangan ako nagnakaw ng mga funds daw para sa mga scholars. Nanggagalaiting sagot niya. Ang puso'y binabagabag dahil kung totoong may nawawalang funds, ay talagang sa kanya hahanapin dahil siyang coordinator. Kilala mo ko, Nami. Matagal na tayong magkaibigan. Natahimik ito. Maya-maya ay napailing. Gusto mo talaga sumama? Sa club ako pupunta. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya mag-club. Ayaw niya sa sobrang dami at wild na tao. Nakapag-bar na siya pero yung mga calm vibes lang. Sige. Baka naman nabibigla ka lang ha. Pwede naman nating pag-usapan na lang yung problema mo sa kondo ko. Doon na lang tayo uminom kung babaguhin mo pa yung plano mo eh. Ako naman yung sumama. Okay lang talaga. Tinignan niyang kasuotan. Naka-uniform pa pala nga siya. May extra ka bang damit dyan? Meron kaso medyo revealing eh. Okay lang, peram na muna. Isang rainbow color designer one-shoulder cut-out sequin dress ang pinaharam nito sa kanya. Hindi siya nagsusot ng ganoon pero wala naman siyang pagpipilian. Nagbihis siya sa likod ng sasakyan nito, pati heels ay pinahiram na sa kanya. Wala na bang mas masakit sa mata na kulay dito sa dress mo, Nami? Humalakhak ito. Spare ko lang naman kasi yan. Bagay naman na nakakapanibago pero, wow, you look like ibang tao, love. Ngayon lang to. Habang nasa biyahe ay tinawagan niyang kapitbahay niya para tignan muna ang dalawa niyang kapatid.
Masyadong maingay at amoy alak at sigarilyos sa club na pinuntahan nila. Kung hindi niya kilala na Professor Sinamia ay mapagkakamala niya itong tagapagmanang party girl. Habang lumalalim ang gabi, ay nalalasing siya dahil panay ang abot ito ng alak. May mga nagbibigay din ng kung sino-sino na nahiya naman siyang tanggihan. Are you drunk, lovely? No? Pero ang totoo ay umiikot na talaga ang paningin niya. Parang mawawala na nga rin siya ng malay. Nasaan na yung baso ko rito? Tama na yan. Malalagot ako kay Rapiel kapag nalamang dinala kita dito at nalasing pa. What? Hindi niya masyadong narinig ang sinasabi nito dahil sa tugtog. Ano yun? Gusto mo sumayaw sa dance floor? Then let's go! Wait! Pinigilan siya nito sa braso ng akbang tatayo na siya mula sa couch. Hindi! Pero gusto ko eh! Mabuway ng tindig niya dahil sa kalasingan. Let's go! Samahan mo na ako! Pampalubag-loob lang at baka wala na akong balikan trabaho bukas kapag nakarating na sa may-ari ng Esteban na ako yung magnanakaw kahit na hindi naman totoo. Baka kamoy pagtanggol ka pa. Mali lang siguro kanina ng tanong. Ano? I can't hear you, gahaga. Lakasan mo kasi. Mayayari ako nito kay Rapiel. Bakit naman? Wow, rinig na rinig kapag pangalan ni Rafa na paghahalataan ka, girl. Napasimangot siya at bumalik sa pagkakaupo. Nawalan siya bigla ng gana nang maalala ang pamibintang nito kanina sa kanya. Ano ba kasing mas iniisip mo? Yung mawawalan ka ng trabaho o yung pambibintang niya sa'yo? Umiling siya. Mas sumaba pa ang nguso sa pagkakasimangot. Ewan ko. Hanggang sa hindi niya namalaya ng oras, nakatulog yata siya at nagising na lang sa pakiramdam na lumulutang. Iihatid ko lang naman dapat mali ko bang sasama sa akin? Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi pwede at magagalit ka. Magtatanong lang lalo yan kung bakit at anong pakialam mo. Rinig niya ang boses ng kaibigan na mukhang kinakausap ang bumubuhat sa kanya. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanila ng ganyan, magtataka yung mga kapatid niya. I know. Boses naman ng isang lalaki. Isa mo dadalhin? Sa kondo ko. Kasunod niyang narinig ay ang pagbukas ng isang pinto. Mukhang kotse dahil nang iupo siya ay kinabitan na rin ng seatbelt. Lagot ka, galit sa'yo yan. Kapag natanggal pa sa trabaho, kamuyang ka talaga niyan, Rapiel. Shut up, Namya. Close na rin palang dalawa. Tuluyan siya nakatulog kahit na medyo naririnig pa niyang pagtatalo ng dalawa. Nagising siya kinabukasan sa isang malaking kwarto. Iba ng damit niya kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Pero hindi naman siya nagpanik tulad ng mga nasa pelikula. OA lang naman ang mga yon. You're awake. May tao pala sa balcony, hindi niya napansin. Raf, wala itong pang itaas sa tanging gray sweatpants ang suot. Bakit ka naglasing? Gusto ko lang. Hindi dahil gusto mo lang ay iinom ka, lovely. Sermon ng binata. Paano kung wala kang kasama? At saka teka, bakit ka nga pala sumama kay Namya? Close kay ni Nami? Kunot noon tanong niya rito. Napahilamos ito sa mukha dahil sinagot lang niya ng tanong ang tanong nito. Hindi yun yung issue dito, love. Are you mad at me because hindi Sino palang nagbihis sa akin? Siya, sumama muna rito para bihisan ka saka umalis. Anong oras na? 10. Nalaki ang mga mata niya. Ano? Bakit hindi mo ko ginising? May trabaho ako, may pasok ang mga bata. Mas makakabuti siguro, huwag ka na munang pumasok. At bakit? Napakagat sa labi si Rapiel. Mga bata pumasok na. May tumawag sa phone mo kanina, ako na yung sumagot. Kapitbahay mo raw. Papasok ako, Rap. Parang pinatutunayan ko lang sa lahat na ako ngayong nakadispal ko ng pera kung hindi ako magpapakita. Kaya kong patunayan ng sarili ko. Kaya lang, pagpasok niya sa faculty ay kakaibang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Nanguhusga, minamata siya. Para mga hindi niya napakita ng kabutihan kung husgahan siya. Tinis niya mga matang nakasunod sa kanya. Ginawa niyang trabaho niya hanggang sa gumabi. Lovely, ano ginagawa mo rito? Nami, ikaw pala. Ano ginagawa mo rito? Work? Bakit ginabi ka? Hindi ako nakapasok kaninang umaga kaya medyo natambak yung trabaho.
Umikot ang tingin nito sa paligid bago siya hinawakan sa braso. Ihatid na kita. Hindi na, kaya ko nang umuwi. Ano ba namang umuwi mag-isa, di ba? Bumuntong hininga ito. Ani mo may gustong sabihin pero pinipigilan ng sarili. Ihatid na kita, no buts. Sa huli ay inihatid nga siya nito. Niyakap pa siya nito na mahigpit. Be strong, okay? Mahina siyang tumawa. Tinapik ang likod ng kaibigang propesor. Oo naman, lagi. Umabot pa ng 2 araw bago siya kinausap ng dean at dinala siya sa president's office. What are you still doing here, Miss Peñaverde? Po? Nakakainsulto itong tumawa bago tumango. Hindi pa ba sapat ang perang nanakaw mo? Talagang bumabalik ka pa kahit tanggal ka na sa trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Lovely sa narinig. Ano pong... You're fired, Miss Peñaverde. Dapat nga ipapakulong ka pa. Pasalamat ka lang kay Rapiel dahil tinanggal ka lang. Nakangisi pa ring anito. Nagnakaw ka na. Dumikit ka pa talaga sa owner ng Esteban. Ang galing din naman ang strategy mo, ano? Wala na siyang maintindihan sa mga pinagsasasabi nito. Ang tanging pumasok sa isip niya ay tinanggal siya sa trabaho dahil sa akusasyong wala namang matibay na ebidensya. Tumulo ang kanyang luha. Hiyang-hiya siya lalo na't naroon na rin ang ibang may mataas sa posisyon sa universidad. Wala po akong ninanakaw, sir. Huwag naman akong syempre. Ganyan ang sasabihin ng mga katulad mo. Umalis ka na. Hindi kailangan ng university na to ang magnanakaw na katulad mo. Nakakasira ka sa image ng magandang university. Wala na siya mukhang maihaharap. Tumango siya palabas ng office. Nabangga pa niya si Rapiel pero hindi na niya pinansin. Dire-diretso siyang umalis. Hindi na nakuha ang gamit sa faculty. Samantala'y nagtataka naman sinundan ni Rapiel ng tingin si Lovely na umiiyak. Gusto sana niya sundan kaso'y narinig niyang tawanan sa loob. Ano yun, Uncle John? Iyo. Tuwan-tuwa na sa lubong nito. I already deal with the problem. Hindi mo na kailangan ma-stress. What problem? Asik niya. Matalimang tingin na ipinukol niya sa mga taong naroon. Ha? Mukhang hindi pa nababasa ni Lovely ang notice na natanggal agad ito sa trabaho. Akala niya hindi pa ilalabas si Uncle John na may suspect sa pagnanakaw na nagaganap. Pero ito at tinanggal na agad si Lovely. Hindi man lamang siya kinausap. Ang akala niya ay nagkaunawaan sila nung sabihin niya wala munang gagawing aksyon dahil gusto niya pang ma-verify ang lahat. Rafael, ako nang gumawa dahil alam ko nga, mapapangunahan ka ng emosyon mo. Hindi pwede sa negosyong ganyan. Malulugi tayo. What the heck are you talking about? No worries. Walang. Gigil siyang umiling. Shut up! Gustuhin man niyang sundan si Lovely at magpaliwanag nung sumunod na araw, ay kailangan niyang umattend ang emergency meeting ng Board of Directors ng University, kasama ang legal counsel. Sa labas ng university ang meeting sa main company niya. Ang bilis naman ng desisyon, Mr. Esteban. Anang isa sa mga board na si Sapphire Valtierra. Ilang araw lang simula nung malaman kung sino yung suspect niyo. And then, now what? There's even no investigation. Unfair naman yun para sa empleyadong napagbintangan. Miss Valtierra, anong alam mo sa pamamalakad ng university? You're into traveling, right? Ang kumpanya mo ay doon nakafocus. Halatang iritang asik ng university president sa babae. Tinaasan naman ito ng kilay ni Sapphire. Because it's not the proper way of terminating someone's contract, Mr. John. Kailan lang nalaman and then all of a sudden, tinanggal na agad yung kawawang empleyada? Wala man lamang pasabit investigasyon. Isn't it unfair? Paano pala kung nagamit lang siya at may mas mataas na may sala? What are you implying? Hindi ito sinagot ni Sapphire. Nagpa siyang board na magpaimbestiga. Tutol man si Uncle John pero mukhang may mataas nga na humaharang at ang tinuturo talaga ay si Lovely Peñaverde. Sumasakit ang ulo ni Rapiel. Samahan pa ng mga sermon ni Namia na parang kasalanan niyan lahat. Oo nga, di ba? Oo ka naman ng oo eh. Isang linggo na nagbumukmuk yung kaibigan ko. Nakakaawa na. Bugto na yung mga mata kakaiyak. Ikaw ba naman yung mapaya sa kasalanang hindi naman... Namia! Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang napaatras. Ano? Heto na nga oh. At para makabawi, ay lumantad si Rapiel bilang may-ari.
Hindi siya papayag na masira ang pangalan ni Lovely. Lihim siya nag-imbestiga. Hindi ginamit ang provided na team ng university. At lumabas na manipulated ang lahat ng documents. That's what I thought. Ani Sapphire na nakapamaywang sa harap ng table niya. Ito ang tumulong sa kanya dahil naghinala raw na matanda ng meeting. Ang kapal ng mukha ng matandang yan. Is it done? Tanong ng kapatid niyang si Rafael na patayo na. Kumunot ang noon nito. What? Nakakalokong tumawang babaeng kasama nila sa opisina. Nagmamadali ka, El? May naghihintay ba? Shut up. Sa sobrang busy niya, mukhang hindi na niya namamalayan na may nangyayari na pala sa kapatid. Mukhang nahanap na nito ang mag-iina nito. Have you already found Desi and the triplets, El? Oh, pero hindi pa rin mapaamo. Kailan mo kakausapin sa uncle dyan? Tomorrow. Ginawa niyan lahat para mapabagsak ang university president na family friend, kaya akala yata ay palalampasin niya ang ginagawa nito. Pagdating sa campus ay marami ang mga matang nakasunod sa kanya dahil may mga kasama siyang pulis, pati mga estudyante ay napapahinto at nanonood. What the? Salubong ni Namia na makapasok sila sa faculty building. Ngayon na? Nanlaki ang mga mata nito ng tanguan niya. Talagang sumama pa ito at tumalon-talon pa. Pero mukhang hindi siya pumasok ngayon, hindi ko napansin. Wala nga ang matanda sa office. Malinis doon at mukhang walang nagagawin ng ilang araw. Gigil niyan tinawagan si Gabriel, isa sa miyembro ng grupo kung saan siya kasali. Sinabi nitong tawagan si Sebastian at yun nga ang kanyang ginawa. Sebastian Castellano is a military captain. Mas mabilis ipahanap ang matanda kung tutulungan siya nito. Mas malawak ang koneksyon nito sa otoridad. Dude, naitawag na sa akin ni Gab. I just need information para maipahanap ko na. Sa Universidad Esteban muna siya nag-opisina ng sumunod na araw para tutukan ang kaso. Maliri naman siya. Masyado siyang nagtiwala. Ayaw niyang ipakita kay Uncle John na wala siyang tiwala sa mga kinuha nitong investigador. Kaya wala siyang masyadong ginawa kundi mag-obserba. Thanks, Captain Castellano. Kahapon hindi na siya pumasok at saka ngayon, wala rin sa bahay niya. Baka nagtatago na, but we can jump into conclusion. Pero pwede na natin siyang iparesto ngayon dahil may mga ebidensya naman. Bumuntong hininga siya. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Baka balingan niya mga Peña Verde at sina Mami na walang alam dito. Hindi pa talaga sumasagot sa tawag. Yeah, kaya nga hindi rin ako umalis dito at baka pumasok pa naman dahil wala siyang alam na may nag-iimbestiga sa kanya. Mag-iiwan din ako ng sundalo para mabilis ang aksyon kapag pumasok na siya. Aalis na muna ako at Minisiyan niya ito. busy kay Yaya, Mami. Humalakak ito. Shut up, Esteban. Baka nakakalimutan mo may susuyuin ka rin. Napailing na lang si Rafael. Natatawa rin. Kahit na hindi sila laging nagkakasama sa Casa Castillo, ay may balita naman sila sa bawat isa. Kaya nga gusto ko na matapos to. May bantay naman si Lovely. Binibisita nga rin niya sina Divine at Charm sa elementary department at lagi ring pinupuntahan ni Namia. Kinabukasan, nag-message ang intel niya na nasa office ang university president, kaya maaga siyang nagtungo. Kasama na ulit ang mga pulis at ilang sundalo ni Sebastian. Nauna siyang pumasok. Nagulat ang matanda. Iho, what brought you here? May nahanap na bang papalit na finance staff at coordinator? Kung wala pa, I can recommend someone. Meron na. Malamig na sagot niya. May nahanap na rin akong kapalit mo bilang presidente ng university ko. Nanlaki ang mga mata nito. Namutla at awang ang labi. Anong ibig mo sabihin? You don't speak to me like that. Tumikim siya at doon pumasok ang abogado niya. Kasunod ang mga pulis at si Namia na nakasilip lang sa pinto. Ano to? Hiyaw nito na may kasamang halakhak. Pinagtitripan niyo ako magkapatid. Wala na ba kayong laruan at ako naman ang pagkakatuwaan yung dalawa? Inilatag niya mga ebidensyang nakalap. Lahat ng dokumentong minanipula nito. Sa scholarship, may mga fake names ng estudyante at ang funds ay napupunta sa bulsa nito. Hindi nalalaman yun ni Lovely dahil wala naman talaga itong alam. Ang mga pirma nito sa mga dokumento ay pineke lang. May tanong ka pa ba? Malamig na tanong ng kapatid niya kay Uncle John.
Naistorbo nga lang naman niya ito sa panunuyo sa mag-iina nito. Kulang pa. Oh, here. Funds from the constructions of the buildings. Puro substandard materials ang gamit. Mabuti na lang at pati yun ay nahalungkat. May bagong building kasing ipinatayo. Library yon at leisure room para sa lahat. Hindi ito pwede. Walang proper investigation. Bawal ang ginagawa nyo. Sigaw ng matanda habang hinuhuli at pinoposasa ng mga pulis. Magdedemanda rin ako sa inyo. Malalaman to ng mga magulang nyo. Every accusations you've made is nothing but a mistake. Walang nakinig dito. Panay pa rin ang palag nito habang kinakaladkad palabas ng opisina. May ilang medias na rin sa labas na mukhang pakana ni Sapphire dahil nairita sa matanda. It's all done? Tanong ni Namia nang pagod siyang sumalampak sa couch na naroon. Sasabihin na ba natin kay Love? Umiling siya. Wala pa siyang konkretong plano kung paano haharap sa dalaga. Nalaman ni Lovely ang lahat. Nagulat siya at mas lalong nanliit dahil sobrang laki ng agwat nila ni Rapier. Nakakahiya dahil inaway-away niya panlalaki. Pero masama rin ang loob niya sa pagpapanggap nito na hindi inamin sa kanya hanggang sa huli. Kaya parang ayaw na niya muna itong makaharap. Nami, hindi mo na kailangang isa-isahin. Matamlay na saway niya sa kaibigan. Wala na rin naman akong pakialam kung ano man siya, kung sino man siya. Hindi ka man lamang nagulat? Marahan siyang umili. Ano mas nakakagulat sa katotohanan na wala na ako mukhang mayaharap sa mga tao sa university. Nawala na akong trabaho, bad record pa. Ang hirap nga namang kalabanin ng mayayaman. Anong kayang gawin ng hamak na university staff, no? Love, ginawa ni Rapan lahat para malinis yung pangalan mo. Pinapasabi nga niya na anytime pwede ka bumalik eh. Maayos ang pangalan na trabaho mo, walang nagbago. Umiling siya. Hindi na. Maghahanap na lang siguro ako ng trabaho na tatanggap sa akin kahit na may bad record ako. Wala nga ning bad record, ang kulit naman. Gigil na anito. Mahina pa siyang kinurot sa braso. Naayos na ni Loverboy. Alam mo naman yun, baka kapag sinabi mong gusto mong maging president, ibigay niya. Anong hindi kayang gawin ng isang Rafael Esteban? Mayaman ito, mapera. Kaya pala pinagtatakhan niya kung bakit kakaibang kilos ito. Parang bago rito ang lahat. Totoo naman pala mga hinala niya. Isa pa ay nagbuka siyang tanga dahil totoo ang pinapakita niya rito, pero iba palang pagkakakilala sa kanya. Ano pala yung Moretti na apelyido niya? Akala ko ba hindi ka na interesado? Inismera niya ito. Okay, wag na. Tumayo siya nagtungo sa kusina para magluto ng hapunan. Maya-maya lang ay darating na mga kapatid niya at pagod ang mga yun. Sa maghapon, wala siyang ibang ginagawa kundi ang maglinis ng bahay, magluto at maghanap ng pwedeng applyan online para makapagpasa ng resume. Ito naman hindi mabiro. Natatawang anito. Nasa sala pa rin, kung saan tanaw pa rin ang kusina. Middle name niya yon, Italian yung mami niya. At pinsan ko siya. Halos mabali yata ang leg niya sa biglang paglingon kay Namia. Mas nagulat yata siya roon kaysa sa kaalaman na sobrang yaman ni Rapier. Ano? Nabingi lang ba ako? Well, tumingala ito, umiiwas ang tingin sa kanya. Not really pala. Yung dad niya kasi na mama ko. Niloko mo rin ako? Love, no! Nginiwian niya ito. Para silang magkasintahan na nagsusuyuan dahil sa pagtawag dito sa palayaw niya. Ano pala? Teka, that's not the issue here. Anito na hindi pa nasiyahan at sumunod na rin sa kusina. Umupo ito sa upuan malapit sa kanya. Pwede kang bumalik kahit ngayon na agad, Lovely. Malinis yung pangalan mo. Ang university president ay kalat na kalat ang mukha sa social media bilang magnanakaw at scammer. Marami rin pala itong nabiktima ang mga estudyante na siyang ipinandidiri niya rito. Hindi na nga, hindi ko na kayang humarap sa campus matapos ang nangyari. Okay, pero kung magbago yung isip mo, alam mo naman yun dan pabalik sa Esteban, ano? Oo na nga, ang kulit mo. Ngumisi ito, nanunodyo. Pabalik kay Esteban. Sumimangot siya. Wala akong kilalang Esteban pati nga Escudero. Gaga. Kahit na papano ay napangiti siya sa kabila ng problemang nangyari.
Mabuti na lang at may ipon siya para sa mga kapatid. Kahit naghahanap pa siya ng bagong trabaho ay makakasurvive sila. Inalok na niya itong maghapunan doon. Halos 1 linggo na siyang nagmumukmok sa bahay. Kaya kinabukasan ay nagpasya siyang lumabas at maghanap na ng trabaho ng personal. Pero nagulat siya sa naghihintay sa kanya sa labas. Mr. Esteban. Kabadong bati niya kay Rapiel. Ewan niya kung bakit siya kinakabahan. Gayong siya naman yung naagrabyado. Can we talk? Para sana. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero bigla ay nanliliit siya sa harap nito. Wala na naman dapat pag-usapan. Hindi ako yung numakaw sa pondo para sa scholarships. No, hindi yun. Sorry about that. Nakataas pandalawa nitong palad na ani mo'y sumusuko sa kanya. I'm sorry, Miss Peñaverde, if I messed up. Tinanong kita and that's the biggest Yun lang ba? Yes, but Lovely nodded and looked the other way. May pupuntahan kasi ako kung hindi nakakahiya. Where are you going? Pwede kitang samahan. Maghahanap ako ng trabaho, Mr. Esteban. Nasaan yung first name basis natin, love? Alang ang tanong nito. Sorry, masyado bang... Nakakaunawa niya itong inilingan. Noon kasi yon, Mr. Esteban. Noong si Professor Moretti ka. Hindi ngayon na sobrang taas mo pala. Sobrang layo ng agwat natin sa isa't isa. Hindi na kita kayang abutin. Kaya anong karapatan ko para tawagin ka sa pangalan mo? Hindi naman ako nababagay sa tabi mo. Kaya wala ring silbi kung babalik ako sa university tapos... She shook her head. Ano ba itong mga sinasabi niya? Parang hindi na tungkol sa problemang kinaharap niya. Sorry, masyado maraming nasabi. Alis na ako. Come back to the university, lovely. You're welcome to back. Nilingon niya ito. Ano mo kayong ihaharap ko sa kanila? Sa mga dati kong kasamahan? Sila nga dapat na mahiya sa'yo dahil agad ka nilang hinusgahan. Tulad ng ginawa mo? I don't have any bad intentions on asking you. Gusto ko lang malaman yung side mo. Kibit balikat na anito. Para malinawan, kasi hindi talaga ako naniniwala na kaya mo yung gawin. Kilala na kita at ang pagkatao mo. Ikaw ang tipong hindi gagawa ng kasalanan na ipapakain mo sa mga kapatid mo. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa paliwanag nito. Thank you sa paglilinaw. Ilang beses pang dumalaw si Rapiel kay Lovely, pero talagang ayaw niyang bumalik sa university. Ate, magkaway ba kayo ni Kuya Raf? Iyon ang salubong sa kanya ni Charm pagkagaling nito sa eskwela. Ha? Paano mo nasabi yan? Ngumuso ito. Nilingon si Divine kaya ito naman ang nagsalita. Lagi kasi kami nililibre sa school tapos minsan sa labas din. Mukha kasi siyang malungkot kapag tinatanong ka't kinukumusta po. Pati pala mga kapatid niya ay hindi nito pinapalampas. Oh, ano naman yung mga tinatanong sa inyo? Kung kailan ka raw babalik? Si Charmolita diretso sa kusina at naghahanap na makakain. Ang bunso naman ay umupo sa tabi niya sa sala. Saan ka ba galing ate at babalik ka raw? May pupuntahan ka ba? Sasama ako. Baliw. Tawa niya. Usapan na matatanda yun. Hayaan mo na lang kaming dalawang mag-usap tungkol doon, okay? Kung tanungin ulit kayo, sabihin niyong ayaw niyo makialam, okay? Okay po. Sabay na sagot ang dalawa. Noong gabi, hindi niya akalain na darating si Namia at talagang kasama pang pinsan nitong si Rapiel. Franny, hi! Anong ginagawa niyo rito? Kunot noon tanong niya, sumimangot ito. Bawal na bang bumisita sa'yo? May dala kaming pagkain pagsasaluhan para sa hapunan. Nagluto na ako eh. Diyos ko naman! Reklamo nito at bahagya siyang binangga sa balikat para umalis siya sa pinto. Saka ito parang may-ari ng bahay na pumasok at dumiretso sa kusina. Maliit na bagay, di pagsamahin para marami. Where are the kids, by the way? Parang wala namang naririnig si Lovely dahil magkatitigan na silang dalawa ni Rapiela sa tapat ng pinto. Ayaw magpatalo sa isa't isa. Tila balihim na nag-uusap ang mga mata nila dahil ang gustong sabihin ng mga labi ay hindi kayang isatinig. Hoy, dyan na lang ba kayong dalawa? Kakain na kami ng mga bata, bahala kayo riyan. Napapitlag si Lovely kaya bahagyang tumas ang sulok ng labi ni Rapiel. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay ang dalaga
at susunod na sana siya nang may tumawag sa kanyang phone. This better be important, Ashford. Angil niya sa basketball player na kaibigan. Ano yon? Dude, Halakak nito sa kabilang linya. wala akong uuwian ngayon. Nasaan ka? Bakit wala ka na naman tutuluyan ng buwisit ka? Ano na naman ba yung ginawa mo at pinalayas ka? Matagal na niya itong kakilala. Hindi pa man nabubuo ang Billionaire Society. Hindi na lang sila madalas magkita dahil sa sobrang busy namang schedule sila. Humalakak ito. Inaway ako di inaway ko rin. Tapos yan, pinalayas ka na naman. Magtino ka na kasi, hindi yan puro kasama kay Javier kaya wala kayong parehong magawang matino. Kung hindi lang naman dahil sa magulang ko na sobrang gusto siya, matagal ko nang nilayasan Kaso hindi na pwede lalo ngayon na nabuntis pala. I will send you the address. Ayaw na niyang marinig ang mga drama nito sa buhay. Kung sa Kastilyo naman ito pupunta, ay malalagot palalo ito kay Gabriel. Nang maisa niyang address ay tuluyan siyang pumasok sa loob ng bahay. Nilapitan niya si Lovely para magpaalam. Bakit? May sasabihin ka? May susunod sana. Na? Yung kaibigan ko, he said he needs place pero wala naman ako sa kondo. Kaya dito ko na lang pinapunta. Okay lang ba? If not, I can cancel it. Oh, wait, I'll call him now. Hindi. Pigil nito. Okay lang. Marahil siyang tumango habang malamlam ang mga matang nakatingin sa dalaga. Salamat. Ilang minuto pa nga ay pumarada ang Lamborghini ni Ashford sa tapat. Nakangisi itong lumabas saka diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Ito rin na maingay habang kumakain sila hanggang sa matapos at makaalis. Siya naman ay hindi tumigil sa pagsuyo kay Lovely. Ibinalik niya ito sa university at lagi siyang dumadalaw para sunduin ito. Mabuti na lang ay pumayag itong magtrabahong muli sa Kolehiyo de Esteban. Hi. Isang hapon ay sinundo niya ito hanggang sa faculty office. Let's go. Mr. Esteban, nanlalaki ang mga mata ni Lovely. Hindi mo naman kailangan na I insist, okay? Pero, bumuntong hininga siya. Alam niyan dahilan nito kung bakit tumatanggi sa kanya. Kung bakit ayaw na makasama siya, lalo na kung maraming makakakita. Nabanggit kasi sa kanya ni Namya, insecure daw ito dahil sobrang layo ng agwat nila sa isa't isa, gayong wala naman siyang pakialam doon. Ihatid lang kita. Umiling ito. Hindi mo to kailangan gawin, Mr. Esteban. Kaya ko yung sarili ko, nag-aabala ka pa. Muli siyang humugot ng malalim na hininga dahil mukhang hindi niya mapipilit ang dalaga ngayon. Ayaw naman niyang pilitin at baka lalo itong lumayo. Okay, see you tomorrow. Sumimangot na ito ng tuluyan. Wala ka bang trabaho at ang dami mong oras para magpabalik-balik dito? Samantala ay naiiling na lang si Lovely habang pinapanood si Rapiel na bagsak ang balikat na lumabas ng office. Ayaw niyang bigyan ito ng kahit na anong motibo dahil wala talaga siyang balak na aminin. May nararamdaman din siya para dito. Sakan ka na lang sumabay, love. Offer ni Namya. Salamat, Nami. Bakit ba kasi ayaw mong pagbigyan? Wala naman pakialam ang mga magulang nun kung sino yung gustuhin niya. Kung may manghuhusga, anong pakialam nila hindi naman sila yung makikipagrelasyon? Hindi kasi yon. Di ba kasi tungkol sa nangyari? Baka may masabi yung iba na baka nakaligtas lang ako sa issue dahil kay Rapiel. Saka isang hamak na empleyado niya lang ako. Masisira yung imahe niya kung ako lang yung makakasama niya. Wow! Ang advance ng imagination mo ha? Nginusuan niya ito. Pero totoo naman Let me tell you this, Lovely. Kilala mo si Alejandro Montenegro? Ito yung mayamang negosyante na umingay ang pangalan dahil sa babaeng piniling mahalin. Oo? Si Senator Emilia Montemayor. Sigurado, kilalang kilala mo rin. Baka nga binoto mo pa. Oo rin. Oh, hindi sa talagang dinadown kita ha. Pero anong pinagkaiba niyong dalawa ni Rapiel doon? Ang kailangan niyo lang na dalawa ay lakas ng loob at suporta para sa isa't isa. Si Senator Montemayor nga, kinaya Lalo na't sobrang invested sa kanya ng mga tao at ang taas ng expectations sa kanya. Pero nagawa pa rin niyang ipaglaban ng pagmamahal kay Dylan Kimora. Napangiwi siya dahil niyayakap pa ng kaibigan ng sarili at pumipikit pa. Bigla ay gusto niyang kausapin ng mga taong nabanggit ito para magtanong kung paano nagawang harapin ang insecurities at mababang tingin sa sarili. Hindi ko alam. Pero sa patuloy na pagsuyo ni Rapiel sa kanya, hindi nagtagal
ay lumambot din ang kanyang puso. Tinanggap niyang binata sa pangakong hindi na maglilihim ng kahit ano sa isa't isa at magtiwala para sa mas mahabang pagsasama. Love, Mariing napapikit si Lovely dahil sa malakas na hiyawan ng mga katrabaho. Sino bang hindi mapapahiyaw sa kilig kung biglang papasok sa pinto ang kasintahan na may dalang lobo at bouquet ng white roses? Si Namya, nagawa pang tumayo at pagtulakan siya papalapit sa pinsan nito. hi love. Natatawa niya itong pinaywangan. Ano na naman tong pakulo mo, Mr. Esteban? Happy anniversary, my lovely. Bati nito saka iniabot ang mga dala. I love you. 1 taon na pala mula nung sagutin niya ito at maging matapang para harapin ang mga taong nagtatanong at nanguhusga na hindi sila bagay para sa isa't isa. I love you too. Ang hindi niya napagandaan ay nanlumuhod dito sa harapan niya at maglabas ng isang malit na kahon. Raf, ano yan? Namamasa na rin ang sulok ng mga mata nito pero hindi mabura ang ngiti habang inaalalay sa kanya ang isang mamahaling singsing. Gusto kong makasiguro na hindi ka na makakawala. Hindi ka na makakatakas dahil itatali na kita sa akin. So, will you marry me, love? Oo naman, pakakasalan kita. Walang pagsidla ng saya niya nung oras na magpalitan sila ng pangako sa harap ng piling ang mga tao na mahalaga sa kanilang dalawa at sa harap ng Diyos. I love you, Mrs. Esteban. Bulong sa kanya ni Rapien. I love you too, Mr. Esteban. Tugon niya. Ready ka na bang bigyan ng pamangkin si na Charm at Divine? Hinampas niya ito na magaan sa dibdib. Ang bibig mo, nasa simbahan pa tayo. Natawa ang asawa niya at saka siya niyakap at hinalikan sa noo. Hindi na niya matandaan kung paano sila humantong sa ganoon. Ang alam lang niya, nasa pinakamasayang punto na siya ng buhay niya at sana'y huwag namang bawiin iyon ng Diyos sa kanya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod,